Yo, what's up guys? For today's video ay gagawa po tayo ng puto cheese recipe. At yan po yung ating puto cheese. Oh. Napakaganda, ala Goldilocks na puto cheese. At yan pang negosyo po ito at napakasarap. Then first time ko lang gumawa nito kaya wag nating patagalin pa, umpisahan na natin. At yan po ang ating unang nilagay. Itong ating white sugar at white sugar po yung gagamitin natin para mas maganda yung kalabasan ng ating puto cheese. Then pangalawa kong nilagay itong ating butter, yung nilusaw na butter. At kung wala po kayong butter, pwede po kayong maglagay ng margarine. Then yung ginamit kong cup yan po 250 ml. Yan at yung full ingredients po natin nakalagay sa description box. Yan, pakiclick na lang po yung description box. Yan, kung ano po yung nakalagay na ingredients, yun lang po ang sundin nyo. Yan at kung gusto nyo may flavored, kung ano yung gusto nyo flavor, kung gusto nyo ng pandan, pwede po kayong maglagay ng flavoring kung ano yung gusto nyo ilagay na flavor. At yan, i-mix lang natin ang ating mga ingredients. Lusawin lang natin yung ating asin at asukal. I-mix-mix lang natin yan mga insan. Yan, sa mga nag-request po, pasensya na hindi ko nagawa agad yung mga request nyo. At ito yung nauna. Din yan, pero gagawin po natin yung mga request nyo. At naglagay din po ako ng itlog. 2 itlog. At kung talagang nagtitipid kayo, pwede naman po kahit walang itlog. Kasi may ilalagay naman po tayong baking powder. At yan, i-mix lang natin ng i-mix. Bago natin ilagay yung ating mga dry ingredients. Yan, i-mekos-mekos na ni Jimboy. At yan, ilagay ko na yung ating all-purpose flour. At kung wala po kayong all-purpose, pwede po kayong gumamit ng cake flour or third class. Then, naglagay po ako ng buttermilk powder. Yan, kahit anong gatas po, pwede nyong ilagay basta milk powder. Then, yung ating baking powder, yan, naglagay po ako ng baking powder. Calumet brand. Basta iniulit ko po, tingnan nyo lang po sa description box yung ating recipe. Yan, andun po nakalagay lahat. Detalyado po. Yan, i-mix lang natin ng maayos. Then, mas maganda kung may mixer kayo, pwede nyo na doon na i-mix. Yan, dapat i-mix natin na maayos na wala ng buo-buo. At kung tingin nyo may mga buo-buo, pwede nyo pong salain para mawala yung buo-buo. Ito sa akin, nakita ko kasi walang buo-buo kaya hindi ko na siya sinala. Karamihan kasi sa nagbuo-buo yung mga old stock na harina, kaya sa nagbuo-buo. Yan, dapat makinis yung ating puto cheese, yung kanyang dough. Kaya i-mix natin ng maayos. Yung pinong-pino. Yung makinis talaga. Yan, ang galing naman mag-mix nito ni Jimboy. Joke lang mga idol. Yan, i-mix-mix lang natin na maayos. At yan, dapat ganyan lang siya kalapot. Wag yung wag naman yung sobrang lapot. At yan, nag-ready na ako ng ating tawag nito. Baking cup na plastic. Yan, ilagay lang natin yan. Mas maganda kung may pitchil kayo. Ewan ko ba kung ba't yung cup yung ginamit ko. Naisip ko, ba't cup yung ginamit ko? May pitchil naman. Mas maganda kasi pag may pitchil ka. Yan, dahan-dahan lang po sa paglagay. Wag pong ibuhos agad kasi, nako, mapupuno po yan. Huwag po nating punuin. Kasi pag pinuno po natin yan, aawas po yung ating puto cheese. Aawas po siya kasi aalsa po yan. Hindi lang po yan pantay. Aalsa po yan kasi may itlog at baking powder po tayong nilagay. Yan po parang naging sobrang mabagal kasi nga ang ginamit ko dyan yung cup. Pero mas maganda po talaga pag pitchil yung gagamitin nyo. Pero nasa sa inyo na po kung saan po kayo komportable. Yan, nilipat ko na po yan sa pitchil. Yan, napansin nyo, nilipat ko siya sa pitchil.
Then yan, habang naglalagay na ako dyan, nagpapainit na po ako ng para sa ating steamer. Nagpainit na ako ng tubig. Then lalagyan na po natin yan ng cheese. Kayo na po bahala kung ano yung gusto nyong cheese na ilagay. Pero pwede naman po kahit walang cheese na ilalagay. Pero mas maganda po na may cheese na ilalagay. Kaya po siya tinatawag na puto cheese. Kasi may cheese tayong ilalagay. Yan po. Yan, inuulit ko po. Nasa sa inyo na kung ano yung cheese ang gusto nyo. Yan, papakita ko po sa inyo kung ano yung cheese na nilagay ko. Ano yung brand. Yan po yung cheese na ginamit ko. Cheesy Milky White. At yan, isa lang na natin sa mahinang apoy lang. Pero dapat bago nyo isa lang yung kumukulo na yung tubig. Yan, dapat wag nyo isa lang na hindi pa kumukulo. Dapat kumukulo na yung tubig. Yan lang po yung apoy niya. At yan, after 8 minutes, tinignan ko lang siya. Yan, 8 minutes pa po yan. Pero ang luto po nito is 11 to 12 minutes. Then mas maganda po yung takip nyo is ganyan may singawan. Kasi ang purpose po niyan para po hindi maipon yung pawis sa loob ng takip. Kasi po pagka naipon yan, minsan tumatagas yung tubig dun sa ating puto. Kaya po magtutubig yung ating puto. Mas maganda po may ganyan may singawan. At nakikita nyo yung puto. At yan, after 11 minutes, yan 11 minutes lang po kasi maliliit po yung baking cup na ginamit natin na plastic. Kaya mabilis po siyang naluto. Yan, inuulit ko po, 11 minutes lang po siya naluto. At yan po yung kinalabasan ng ating puto cheese. Napakaganda. Saka napaka-quality. At yan na po ang finished product ng ating puto cheese recipe. At sana nagustuhan nyo to ang video na to. At sana may natutunan kayo. At mega love shoutout nga pala sa mga viewers ko dyan na nasa ibang bansa. Mag-ingat po kayo palagi dyan. Sobrang thank you po sa inyo sa walang sawang panonood sa mga video ko. At sana may natutunan kayo sa video na to. At sana subukan nyo yung recipe natin. Yan, promise, napakasarap po niya. Saka napakalambot. Then napaka-juicy niya. Tingnan natin sa loob. At yan, papakita ko po sa inyo yung loob nito. At yan, pasensya na nga pala sa nag-request. May nag-request po sa akin na pinapagawa niya, hindi ko pa nagawa. Yan, gagawin ko po yun. At yan, papakita ko po sa inyo yung loob ng ating puto cheese para naman makita nyo. Yan, tinikman ko po. Yan, napakasarap at napakasiksik po yung loob niya. Saka napaka po, parang siya ba? Parang cake na nagmo-moist. Yun, nagmo-moist talaga. Yan po, napakasiksik sa loob. Saka napakalambot niya. Pag kinain mo talagang didikit sa mo, sa ipin. Yan po, napaka niya, napaka lambot talaga, as in malambot. Saka malinamnam. Talagang masarap. At yun lang, maraming salamat. Love you all.